Magandang araw mga kaibigan, welcome sa Drin Success Fuel Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting paksa na tiyak na makakatulong sa ating lahat na magkaroon ng mas magandang relasyon sa pera at makamit ang tagumpay sa pinansyal. Ang ating tatalakayin ay ang mga aral mula sa aklat ni Richard Templar, Rules of Wealth. Sa aklat na ito, ibinabahagi niya ang 10 pangunahing tuntunin na makakatulong sa atin na bumuo at mapanatili ang kayamanan. Simulan natin sa unang tuntunin, tanggapin ang responsibilidad para sa iyong pananalapi. Napakahalaga na maunawaan natin ang ating mga kita, gastos at pamumuhunan. Isipin natin si Sarah, isang bagong graduate. Palagi siyang nauubusan ng pera bago dumating ang kanyang susunod na sweldo. Pero nang gumawa siya ng detalyadong budget, natutunan niyang i-track ang kanyang mga gastos at makahanap ng mga paraan para makatipid. Ang simpleng hakbang na ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng isip at nakapagbuo siya ng matibay na pundasyon sa kanyang pananalapi. Pangalawa, mag-set ng malinaw na mga layunin sa pananalapi. Ang pagkakaroon ng tiyak na layunin ay nagbibigay ng direksyon at motibasyon. Halimbawa, si Emma, isang batang profesional, ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na layunin para sa kanyang down payment at pagbuo ng isang timeline, nagawa niyang mag-ipon at makamit ang kanyang pangarap. Ang pagkakaroon ng mga layunin ay hindi lamang tungkol sa pera, ito rin ay tungkol sa mga pangarap at aspirasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang pamumuhay sa ilalim ng iyong kakayahan. Napakahalaga na matutunan natin na ang pagtitipid at pamumuhay ng mas mababa sa ating kakayahan ay nagbibigay sa atin ng buffer para sa mga hindi inaasahang gastos. Isipin si Mark, isang software engineer na nakatanggap ng malaking pagtaas sa sahod. Sa halip na gumastos sa mga luho, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang kasalukuyang pamumuhay at itabi ang dagdag na kita. Ang desisyong ito ay nagbigay daan sa kanya na bumuo ng isang matibay na portfolio ng pamumuhunan. Pang-apat, unawain ang halaga ng pera. Napakahalaga na makita natin ang pera bilang isang kasangkapan na makakatulong sa atin na makamit ang ating mga layunin. Si Michael, isang bagong graduate, ay madalas na gumagastos sa mga gadget at libangan. Ngunit nang matutunan niyang unahin ang mga pangangailangan kaysa sa mga nais, nagawa niyang mas mahusay na pamahalaan ang kanyang pera at makapag-ipon para sa hinaharap. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng pamumuhunan sa iyong sarili. Ang patuloy na pag-aaral at pag-unlad ay susi sa pagtaas ng ating potensyal sa kita. Si Jessica, isang marketing professional, ay nagdesisyon na kumuha ng mga online na kurso at dumalo sa mga seminar. Ang kanyang pamumuhunan sa sarili ay nagbukas ng mga bagong oportunidad at nagbigay sa kanya ng promosyon sa kanyang trabaho. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkakaiba-iba ng iyong pamumuhunan. Napakahalaga na huwag ilagay ang lahat ng iyong pera sa isang basket. Si Sarah, halimbawa, ay nag-invest sa mga real estate investment trusts, REITs, upang magkaroon ng mas ligtas na paraan ng pamumuhunan sa real estate nang hindi kinakailangan
komunidad ay hindi lamang nakakatulong sa iba, kundi nagbibigay din ng kasiyahan sa ating sarili. Si Mark, isang matagumpay na negosyante, ay nagpasya na ibalik ang kanyang kita sa mga lokal na charity. Ang kanyang mga kontribusyon ay hindi lamang nagbigay ng tulong sa iba, kundi nagpatibay din sa kanyang pakiramdam ng layunin. Kaya't mga kaibigan, ang mga aral na ito mula sa Rules of Wealth ni Richard Templar ay nagbibigay ng napakahalagang gabay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pag-integrate ng mga prinsipyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay, makakamit natin ang mas magandang kinabukasan sa pananalapi at makakapagbigay din tayo ng positibong epekto sa ating komunidad. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming